kung requirement ba maging mahusay na aktor, drama ang pinag-uusapan, para ikay maging epektibong aktor sa comedy? Ikaw. Ako, Kuya Pao, sa akin kasi na-discover ko talaga dito sa Bubble Gang na marunong pala akong mag-comedy. Kasi talagang puro drama rin yung ginagawa ko eh. So kung pag ako tinatanong, Tito Boy, more of sa script siguro, sa writers, ganyan. Sandali. So before that, bago ka nag-bubble, or bubble, bago ka mag-bubble, ay ang iyong pananaw sa pag-arte at ang iyong tingin sa iyo bilang aktor, dramatic actor ako. Opo, Tito Boy. Ganda ng mga pelikula itong drama, Tito Boy. Oo. Panood ko na iba eh. Tama. Palaban. Palaban. Pao, ikaw? Ako, honestly, I think you just have to be sensitive sa mga tao. Ako kasi I love observing people. So alam ko minsan yung kiliti ng kung ano yung nakakatawa o hindi, kung ano yung... And ako lalo, I like to push na papuntang somehow offensive yung mga jokes, pero hindi. Alam mo yun, doon ako mahilig mag-explore. But honestly, I don't think... to be a good comedian, I just think you have to be smart enough. Yeah. In one interview, you quoted have said na ayoko makulong sa isang genre. Ika nga, aktor ako, artista ako. Pupuntahan ko lang, you go towards dangerous territory. Ano yun? Yung insult comedy o offensive? Anong ibig sabihin ng offensive comedy? Yung pampagising, pang-provoke? Kumbaga pang-provoke lang. Pang-provoke, but again, hindi naman siya offensive in the sense na hindi ako nang o-offend ng tao. At the end of the day kasi, of course, when you do comedy, gusto mo lang naman magpatawa eh. And sometimes, the more sensitive topics, minsan mas napag-uusapan siya in a form of comedy. At ang daming pwedeng pag-usapan. Madaming pwedeng pag-usapan. At marami kang matututunan pag may kasamang humor. Kasi ang dami-daming komedyante, halimbawa, sa buong mundo na nagrereklamo dahil nga sa political correctness, ang daming hindi pag-usapan at ang daming hindi pwedeng gawin kasi ang daming sektor ang, you have to be sensitive to. Paano ang balanse nun? You know when to stop? I mean... Honestly now, we are still learning. You are? We are still learning. Because, again, hindi mo alam kung ano yung bigla mong ma-offend eh. Again, minsan mas natututunan mong ang mga ilang bagay kapag may humor. Pero minsan, may ma-offend ng tao. Kasi minsan, feeling nila, pinagtatawanan mo sila. Hindi, gusto mo lang magpatawa. Pero at the same time, nakakaturo ka ng ibang mga bagay sa mga taong nanonood. Oo. Ikaw, Koy, take mo doon. Ako, talaga nandun pa rin. Nag-a-adapt kasi. Siyempre, yung audience natin ngayon, di maiwasan siyempre. So, nandun pa rin ako palagi na mas nakikinig ako sa mas senior, kumbaga. Alam mo, I was reading your story. Meron akong nabasa some time ago na nung nag-uumpisa ka, para makakuha ka ng trabaho, makakuha ka ng role, nagbabaklaran ka. Opo. Totoo yun? Nagkakataon lagi, Tito Boy, kasi nga siguro naging panata talaga. Ako, kami ng pamilya ko. Simba ka talaga? Hinihingi mo talaga? Opo, Tito Boy. Specific talaga? Hindi siya specific, Tito Boy, pero nandun ako sa point palagi, sana po kahit ano na lang. Sana para... Ang bubble gun ba, pinagdasal mo? Blessing to, Tito Boy. Ay, di ba? Oh, di ba? Nandun kami sa point, Tito Boy, di ba? Hirap magpasaya, di ba? May mga ganun. Minsan, madaling araw na, pero lahat ginagawa mo. Ngayon lalo, ang hirap magpasaya, magpatawa. Mahirap. Ang hirap, oo. Anong pinanggagalingan nun? Because... Again, yung mga na-offend agad na tao. At immediate ang reaksyon. At immediate ang reaksyon, no? Mahirap. Lahat, unlike before, ang tagal ko na sa Bubble Gang eh. Ang layo nung pwede naming gawin before sa pwede naming gawin ngayon. But again, of course, you have to adapt. Pero habang nag-a-adapt ka para matuto ka sa mga makabagong humor ngayon, somehow we're still pushing the limits para sila rin matuto na, hey, comedy, let's without have having fun. to leave your core. Exactly. Diba? Kasi ang pinanggalingan mo, you've been in not in the business, but you've been on air for 29 years. Yes, exactly. Diba? So, you must have done something right. Yes. So, kailangan hindi mo rin makalimutan yung core na ginagawa mo dahil yun ang alam ng audience. Let's talk about Bubble. Let's talk about Bubble Gang. 29 years. Kumusta yun? Ako, it's a privilege to be part of the show. Hindi ako buong 29 years sa Bubble. If I'm not mistaken, 15 to 18 years na ako sa... But that's a long time. Yes, it is. It is a long time. I've learned a lot.
thanks to the creatives and kay Kuya Bitoy, ang laking bagay niya sa confidence, ang laking bagay niya sa career, na kumbaga kapag kailangan mo ng, alam mo yan, household name na ang Bubble Gang eh. So I'm very lucky that I'm still in the show.